Pinalutang ni former Senator Antonio Trillanes na mayroong 50 PNP personnel active at retire na kinausap ng ICC laban sa crime against humanity ni Tatay Digong Duterte sa kanyang 6 na taon na panunungkulan bilang presidente ng ating bayan. Sinabi ni Senator Trillanes na kahit hindi raw nakikipagtulungan ang gobyerno ni PBBM dahil hindi nga tayo sakop ng International Criminal Court at hindi na tayo membro nito, ay tuloy pa rin daw ang pangangalap ng ebidensya ng ICC at kinausap ng mga PNP official para dakpin si Tatay Digong at ang kanyang PNP Chief of Staff ng kanyang panunungkulan sa 6 na taon na si Senator Bato de la Rosa. Grabe, no? Humirit na naman si Trillanes. Sinasabi niya pa na reliable ang kanyang sources, na kasalukuyan nga na kinakausap yung mga official na ito at hindi raw nila maaring itong tanggihan dahil nga ang ICC nga ay merong mandato against kriminalidad na nangyayari sa isang bansa, lalo na sa panahon ni Tatay Digong Duterte. Maraming mga namatay sa kanyang Operation Tokang, lalo na sa mga kabataan, drug addict, drug user. Nagkaroon pa ng mga collateral damage na nangamatay, yung mga hindi naman gumagamit ng droga katulad ni ate, ni kuya, ni tatay, ni tiyo at saka ni Chang. Grabe talaga si Antonio Trillanes na talagang ilalaglag si Tatay Digong. At sinabi niya pa na ngayong daw second quarter of the year mangyayari ang paghuli daw ng ICC sa pakikipagtulungan sa Interpol para dakpin nga si Senator Bato at si Tatay Digong Duterte. Kaya ang sabi nga ng mga netizen, susuko kayo, sasama ba ng buhay si Tatay Digong Duterte? Eh sinabi na niya na hindi siya haharap sa ICC dahil hindi raw ito kasama sa mandato ng ICC dahil hindi nga tayo membro. Sasama lang daw si Tatay Digong pag kinasuhan siya ng korte dito sa ating gobyerno para harapin ang kanyang sinasabing crime against humanity sa Operation Tokang na ginawa nga niya sa 6 na taon na panunungkulan. Ang sabi naman ng ilang netizen, maganda nga daw yung ginagawa ni Tatay Digong nung panahon na siya pang presidente. At sa ngayon presidente si PBBM ay naglabasan daw yung mga drug addict, yung mga drug user, pati na yung mga naglalaki ang drug lords dito sa ating bayan. Nagtumaas pa raw ang kriminalidad. Ito naman si Trillanes talagang ilalaglag si Tatay Digong. Alam naman natin na si Tatay Digong at si Trillanes talagang magkalabang mortal ito sa politika. At sinasabi pa ng ilang political analysts, baka nga daw tumakbo muli sa 2025 bilang senator si Antonio Trillanes. Ganun talaga siguro, nagpapainit ng kanyang pangalan para magkaroon ng name recall. Pero sinasabi nga ng mga maka-Duterte na hindi raw mangyayari na mahuhuli si Tatay Digong dito sa ating bansa at labas nga daw ito sa jurisdiction ng ICC. Sinabi rin ni VP Sara Duterte at saka kanyang kapatid si Paulo at Baste Duterte na hindi nga nila pwedeng hulihin si Tatay Digong. Unang-una 79 years old na ito Ano pa ba yung ilalagi niya sa kulungan kung sakaling nga siyang dakpin ng International Criminal Court? Pero sinabi nga ni Tatay Digong, sasama lang siya sa mga nag-aakusa sa kanya laban sa kanyang drug war kung dito sa Pilipinas ang magpa-file ng kaso laban sa kanya at haharapin daw niya sa korte kung ano man ang kanyang dapat sabihin para iklaro ang kanyang crime against drug nga na hanggang ngayon ay talagang namamayagpag pa yung mga drug lord dito sa ating bayan. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiro na magmamatsyag na uhulihin ba, pagpapa-aresto ba si Tatay Digong Duterte sa ICC sa pakikipagtulungan daw ng Interpol.